Kausapin natin si DPWH Secretary Manny Bunoan. Secretary Bunoan, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga taga-subaybay. Opo, doon po ba sa sinabi ng Pangulo na... Mahiya naman kayo. Pasensya na kayo, tatanungin ko po kayo, Secretary. Do you feel alluded to? Well, I don't know kung Presidente, but I think ang utos niya sa amin is bigay namin sa kanya yung listahan lahat ng flood control projects mula nung nagsimula kami itong administrasyon na ito, kung ano na mga status at i-open natin sa public kung talaga bang napapakinabangan yung mga flood control projects na naisagawa namin. So yun ang gagawin namin kagad-agad para maibigay natin sa Pangulo. So yung inventaryo ay... madali lang naman yun. May listahan naman yun dyan, Secretary. Alam yan. May record kayo dyan. So gaano ka bilis na may magagawa yan ng DPWH, Secretary? I think it should be in a few days kasi meron naman kaming yung project monitoring. Yun, tama. Opo. Na kung dito, anytime pwede namin i-download. Ang kuwan lang namin dito is you want to get additional information from the field office. Ayun, oo. Para naman makita kung ano bang status ng mga projects na yan. Para mas maganda kung sa publiko natin at para makita nila kung saan-saan at kung ano yung estado ng mga projects na sinagawa ng DPWH. Oo, at ang gusto ho ng publiko, pati publiko, ng Pangulo, pati ang publiko, ay makibahagi sa pag-iimbestiga. Siguro sa pagre-report ng status at kung meron man talagang project o merong guni-guni flood control. Guni-guni. O ghost flood control. Kaya nga, I think ito, Mr. Jerry, Katunying, ito yung gagawin namin na factual yung sasubmit namin na record o listahan kay Presidente para talaga makita ang ating taong bayan. Nung nakaraang taon po ay nabanggit ng Pangulo, yung mga ilan po yung report ninyo? Ilang libo yung flood control projects na yan, Secretary? From July of 2022 up to May this year, ang natatandaan ko is we've been able to complete nationwide. Lahat ng flood control projects namin, mga 9,800 yata. 9,800. Ano po ba yung pwede niyo po bang ilarawan sa amin kung anong klase ba yung mga flood control projects? Normally kasi ang naisip namin yan, mga slope protection, mga dike o kaya dredging. Dredging, ito yung problema namin, Katunying, yung dredging. Alam mo naman, ang nadatnan na namin kasi na problema sa pagbaha, ganun na lang katindi. Dahil nga, I think, napansin ko na nga noong una pa, na umpisa namin sa administrasyon na ito, that yung mga ilog natin, yung mga riverbeds, kasi pantay na yung mga kalupaan. Kaya madaling umapaw ang tubig baha kahit na konti lang yung ulan. Kaya lang yun ang hindi yata na bigyan ng pansin. No? Ito yung gusto namin gawin sana. Kaya lang, naantala rin kami sa mga pagbili ng halimbawa equipment namin kasi gusto namin kami na sana dapat ang gagawa nito para maiwasan yung perception na naman ng mga corruption noong pa na sinasabi nila tungkol sa dredging contracts, no? So ang plano namin actually is to equip our district and regional offices with desilting and dredging equipment para kami na lang ang mananagot pagka yung mga dredging projects. Kaya lang, tinagal-tagal ng panahon, yung mga budget naman na nilalatag namin ay nawawala namin pagkatapos na ng mga budgetary program.
Well, anyway. Secretary, doon po ba sa 9,000 na nakompletong projects na iyon, may mga dredging pa ho ba doon? Mukhang wala. Wala. Kaya nga, Wala. naging masama kasi yung reputasyon ng dredging Ano? Yung dredging project kaya lang, ang totoo, gaya nung sinabi nyo, napaka-importante po ng dredging. Yeah. Kaya nga, Katunying, I think, we can address actually yung, anomalies pertaining to the to the dredging program, but we cannot forgo actually the technical requirements. Dapat talaga pagtuunan din ng pansin. Opo. Yung dredging, desilting ng mga riverbeds. Kasi ito na nga nagiging problema natin ngayon Oo. So, pero ano po yung sinabi ng Pangulo na palpak, gumuho at gumuho? Ano po ba yung nakita niya na yon? Baka may mga kuwan naman kasi because of the climate change phenomenon, baka hindi yung mga ibang mga sinagawa o kaya yung mga ibang nagawa noon pa na nasira na. So titingnan natin kasi ito na nga yung nadatnan nga namin na wala naman kaming mas matindi yung pangangailangan ng flood control projects na ngayon. Oo. Especially the climate change ngayon ang mga pagbaha. Pero yung direksyon po ng Pangulo kaya niya sinabi yung mahiya naman kayo, ang pagkaintindi po namin, yung pondo ay hindi ginamit doon sa flood control project dahil ninakaw o ibinulsa po yung pera, Secretary. Well, ito yung patitignan nga natin. That's why we are going to open up actually all the projects na implement na ng department, no? To the public to show kung talagang nagawa ba o epektibo ba yung nagawa niya. There are two icon kasi nito Katunying, no? Alam mo, yung pag-prepare ng mga projects, meron yung sinasabi natin yung National Expenditure Program. Ito yung sinasagawa namin bago namin sinubmit at sa Kongreso. The President's budget na sinasabi natin. Yes. Ito yung mga nakalagay na mga proyekto doon. I can say na ito naman kahit papaano na-prepare namin yan. Pinag-aralan mabuti at kailangan yung project na yun. Okay. Sir, diretsuhin na po natin, Secretary, no? Out of the 9,000, humigit kumulang, na proyekto na to, ilan po yung talagang project lang ng DPWH, meaning yung dumaan sa pag-aaral, at ilang porsyento naman ang in-insert lang ng congressman at ng senador? Yun ang hihimayin namin. Yun ang hihimayin namin. Pwede ba nating sabihin 50-50, offhand 50-50? Baka nga, siguro, I don't know. I don't know. Kasi napakalaki naman yung mga naidadagdag na proyekto pagkatapos ng pagbalasa ng Kongreso ng aming mga budget. To detriment, ito nga sinasabi ko, before we include it into the National Expenditure Program, at least meron kaming napag-aralan ng kahit pa paano, kahit na yung budget din namin ng for engineering at project preparation, kaltas din. Opo. Kaltas din. Kaya lang, mga inhinyero naman kami at nakikita namin kung paano. Gawa kahit pa paano. But then, I think ito yung mga predicaments namin in project preparations as well. No? Secretary, kung ang DPWH meron talagang ipinopropose naman ng mga flood control at sabi nyo nga, yun mga dumaan sa masusing pag-aaral ninyo at kailangan, paano yung mga hindi flood control projects na hindi proposed by DPWH? Sino pong gumawa ng mga pag-aaral noon at paano natin napatunayan kailangan talaga yun? Well, it takes some time actually kasi these are already included into the General Appropriations Act. Opo. Kasama na sa batas yun. Opo. So, kaya forced to implement kayo.
Parang ganon ang dating. Or simple, implement mo yan. Oo. Kahit paano, may implement namin yan. No? Kahit hindi kayo ang nag-aral. Kahit hindi kayo kailangan namin i-implement din. So meron ba kayong ini-implement na pikit mata nyo ini-implement dahil sa gusto niyo lang sakalin yung congressman pero wala kayong magagawa dahil sinalaksak sa lalamunan ninyo ni congressman o ni senador? Ay ganito na lang sabihin ko, Jerry, no? Itong 2025 budget, malaki yung new items na sinagawa ng itong budget namin, preparation to the detriment of the budget of the department. Napakalaki ang new items namin, and this is the reason why the President put on hold all these new items. Meron pa nga siyang pinito na about 26 billion worth of projects at marami din doon yung mga flood control projects na hindi maintindihan. Talagang binito niya yung mga projects na yan. Ito nga po, Secretary, mawalang galang na po, Secretary. Bibigyan po natin ng sample yung ating mga kababayan. Ito po yung distrito ni Congressman Leody Odi Tariela ng Mindoro Occidental. Ang original po ninyo dito, yung proposal nyo sa NEP, ibig sabihin, ito yung pinag-aralan ninyo, ano? Yung pinag-aralan ninyo ay 2.5 billion pesos lamang. Pero nung katakot-takot na in-insert nitong mga magagaling nating mambabatas, ang naging ending na nandun sa BICAM na napunta sa batas, from 2.5 billion ay naging 20.999 billion. In-insert lang po. Iyon po yung sinasabi ko, isinalaksak sa lalamunan ninyo na pondo. Ngayon, pwede bang hindi nyo i-implement yon? Well, ito na nga yung Jerry, na pinagtutuunan namin ng pansin ngayon. Actually, to the best that we can. Actually, kung ano may implement namin kaagad. Ang sabi ko nga, many of these projects na na-insert actually are binuposisi ng ating presidente. We are subjecting them to specific guidelines actually ngayon. Opo. Kahit po na-release na, Secretary, dahil karamihan daw po nito release na eh. Wala na inabutan eh. Mga 1 billion. Ito, yung kay Panaligan, 1st District Oriental Mindoro, ang original dito sa NEP, ibig sabihin sa budget ng DPWH ay 1.5 billion lang, ang naging ending 20.7 billion. Grabe. Grabe. Kaya nga sabi namin, Secretary, mukhang sisimentohin na yung dagat mula Batangas hanggang Mindoro eh. Lalagyan na ng highway. Ito, Secretary, sabihin niyo po kung mali ito o hindi. Ang makukulong po dito, mga taga-DPWH sa mga kontraktor, pero congressman hindi. Well, we'll see how the investigations will go. Actually, katunying, no? But certainly all the documents that we need to submit to the President will submit. Within the week yan, Secretary, kaya? Well, we'll try our best. Kasi gusto sana namin magkaroon ng factual na kahit man mga retrato ng ating mga gawang yung mga projects na sinasabi natin doon sa field mismo, yung ano yung sitwasyon, ano, on-site. Opo. Okay. Isa na lang, Secretary, special mention ng Pangulo yung tulay sa Kabagan Santa Maria Isabela. Dito sa tono ng Pangulo, mukhang ang paniwala ng Pangulo, palpak yung project, may mga dapat na managot na opisyal o mula sa pamahalaan at siguro sa private sector. Dito ho pa meron ng pwedeng gawing aksyon ng DPWH. Halimbawa i-relieve muna lahat ng opisyal ng DPWH na involved sa project na yon. Well, sa tinagal-tagal na ng project na yan, Jerry,
karamihan ng na involved dyan sa project na yan, either Retired na. Yung mga, Wala na pala. May namatay na nga eh. May namatay na nga eh. yeah, may mga namatay na rin, na retired na. Pero sa ganun pa man, I think tapos na kami dun sa technical investigations namin, and we are now ready and preparing actually kung yung mga legal actions namin sa private sector o dito sa internal mga tauhan namin kung may nakikita kaming involved, no? But I think ang importante dito, sabi nga ng ating presidente, while we are doing that, let's move forward. Ano ba pwede natin gawin? So prepare namin ngayon yung bagong siguro pag kukumpunin yan, ano ang dapat gawin. Gastos na naman yan. Disenyo niyan na questionable naman siguro. At kung ano yung klaseng pagkukumpuni. At I think in a few weeks, I think we'll be recommending it to the President. May mga po ba? May mga ano po ang pinakamataas na rango nung nire-recommenda po yung makasuhan Na nandyan pa, acting, nasa service pa. I think, yung mga decision makers natin noon, wala na sila sa pwesto at gobyerno eh. So, these are the things. But I think, ang kuwan natin dito, tinitingnan natin kung ano yung kuwan ng designer, yung contractor, yung nagkarga ng overload. Tinitingnan namin yun. And I think we are now coordinating with the Solicitor General. Yes, sir. Para may sampa na namin kung ano yung mga kaso na kailangan isampa. Secretary, mga may ikling items na lang po. Sobrang ikling na lang po. Yung po bang proponent, meaning yung nag-insert o promotor ng pong mga flood control projects, ay pwede nyo pong i-publicize din yun, gaya ng gusto ng Pangulo? Congressman, yung congressman o senador, pwede po ba nyo i-publicize yun? Tingnan namin kung meron kaming record niyan. Kasi doon sa General Appropriations Act, yung pag dyan, wala naman nakalagay na sponsor o kung sino yung yun ang predicament namin na katonying kung sino yung naglagay. So hindi pala halimbawa sa isang particular na distrito, hindi pala pwedeng i-assume na yung congressman doon ang nag-insert nun? Hindi naman siguro. I think it would be a little impossible siguro naman na isang congressman nakapag-insert na isang ganun malaking budget sa kanyang distrito. Except na kung sakalam siya, malakas siya. Yung pong yung bumibili ng project, can you confirm, Secretary, na meron pong bumibili ng mga projects? Balita ko rin, I think to be candid about it, may balita rin namin na meron nga yung mga ganong klase na bumibili ng mga project. Sino po yung bumibili ng project? Sino po ba yung mga bumibili ng project? At the end of the day, I think at the end of the day, kailangan din namin tingnan kung nagagawa ba ng tama yung mga projects. Ito last na lang po, Secretary. Alam ko, we do not want to put you on the spot, pero magkano po ba ilang percent po ba inihingi ng mga congressman at senador ngayon? Hindi masasagot ni Secretary. Medyo hindi masasagot ngayon sa gano'n. At tingnan natin kung paano yung mga investigations will go. Pero ang masasagot nyo ay meron. Hindi nyo lang masagot kung magkano. Hindi, ito. Panghuli na lang. Secretary, sabi nyo kanina, dahil nasa sa batas, hindi nakalagay kung sino yung proponent. So, sigurado kilala ng mga nag-implement yan, halimbawa mga district engineer. Hindi ko nasasabihin na kung sino yung humingi sa mga district engineer o sa regional director. Malalaman doon kung sino yung proponent ng project, di po ba? Well, this is what we are going to investigahan din namin kung talagang sino-sino yung mga proponents.
at the end of the day, kung sino yung mga contractors na nagsagawa, Oo. at kung tama ba yung ginawa nila. Oo. Hindi naman siguro magagalit sa inyo yung politiko dahil ililista nyo lang naman, isasubmit nyo sa presidente. Si presidente ang maglalabas nun. Sino maglalabas? Oo. Oo nga po. Saka, Secretary, sa totoo lang, kung halimbawa, yung district engineer, paborito siya, babagsakan siya ni congressman o ni senador na may access sa pond. Continue. Talagang dapat maputol po yung cycle na yon. And I know yung pong dilema po ninyo ay we sympathize with you, Secretary. I think ito yung concern ng ating presidente, and he was categorically stated na sa susunod na budget cycle natin, 2026, hindi niya papayagan na magkakaroon pa yung mga insertions na ganyan siguro sa budget natin. And sabi nga niya, we make sure that the budget of the President sa National Expenditure Program will be intact all the way. Ayun, okay. Secretary Manny Bonoan, maraming salamat po Salamat for po. always taking our call. Mabuhay po kayo. Salamat Katunying, Jerry. Maraming salamat. Salamat po. Magandang umaga po si Secretary Manny Bonoan.